Ngayong araw gagawa ako ng cake, ube flan cake. So, why not, i-share ko na din sa inyo kung paano ko ginagawa yung ube flan cake ko. Since ang aking isa sa mga momshies ay nagtatanong noon pa kung i-vlog ko daw, like i-record ko kung paano ko ginagawa para, gusto niya kasing malaman kung paano ko ginagawa. Ma-share ko din sa inyo. Una sa lahat, i-preheat muna natin yung oven. I-ready naman na natin ang ating mga ingredients. Gagawa muna tayo ng caramel. Dito ko siya i-bake sa rectangle na pan. Pero yung recipe na to, pwede din to sa 8x3 na circle, round pan. Like ganito. Ito, 8x3 to. Para sa caramel, 1/2 cup ng sugar. At saka 3 tablespoon ng water. 1, 2, 3. Ang method na gagawin ko, yung imina-microwave siya. Ma-microwave ko lang to hanggang sa mag-brown. Pero pwede nyo naman yung ilagay lang sa stove, yung direkta na sa stove hanggang sa mag-caramelize na yung sugar. Pero ako, microwave ang gagawin ko. Pag ganito na yung color, pwede na to. Then, lagay na agad. Mabilis lang to. Kasi magsiset to agad, kaya kailangan mabilis ka din kumilos. At para naman sa ating custard or sa flan, meron lang ako nitong egg yolk, condensed milk, isang can nito. Make sure na simutin dahil ang mahal ng condensed. Tapos babasagin ko lang ng konti yung egg yolk. Tapos dahan-dahan lang. Dahan-dahan sa paghahalo. Maglalagay din ako ng lime juice or vanilla extract kung wala kayong lime juice. Mga 1 teaspoon para lang hindi siya malansa. Hindi mo amoy na amoy yung pagka-itlog. Yung lasa ng itlog. Evap milk. Isang lata din. Yan, ganito ko lang siya hinahalo. Kalma lang. Hindi tayo nagmamadali. Para maiwasan na din yung pagka-bubbles. Smooth yung magiging leche flan. Pero for sure, manipis lang itong magagawa kong leche flan sa taas. Kasi pa-rectangle siya, tapos maliit lang yung pan ko. Like, hindi siya yung makakapal na pan. Ayan. Tapos, isasala natin to para smooth at masala niya yung mga buo-buo. Gumagamit ako ng ganito, yung mas maliliit na butas para mas smooth yung magiging flan. Then, ipupur lang natin siya sa taas nung ginawa natin na caramel. Ayan o. Kung hindi nyo sinala yan, makakain yan. Kasi sabihin ng mga kakain, ano to? Ano to? Set aside muna natin. Then, next, gagawa na tayo ng ating pinaka-sponge cake or chiffon cake. At para sa another clean bowl, dalawa yung kailangan natin. Para sa egg white, at saka sa egg yolk. So, kailangan natin ng 4 eggs. Separate lang natin sila. Then, ito na ang ating egg yolk at ang ating egg white. Ngayon, iset aside muna natin itong egg white. Dito muna tayo mag-focus sa egg yolk. This is sugar. 1/3 cup of sugar. 1/4 cup of milk. 1/4 cup of cooking oil. Canola oil, vegetable oil, kahit anong oil na meron kayo. Ube extract. 1 1/2 tablespoon ang ilalagay ko. Pwede kayong magbawas kung gusto nyo. Wala namang problema. Mas gusto ko lang kasi medyo vibrant yung color niya. Tapos, maglalagay ako ng halaya. This is ube halaya. Optional lang din to. Meron lang ako sa ref, kaya ako nagamit. Pero, yes, kung sa bahay, pwede naman kahit wala, pero kung ibebenta, syempre, okay na din, diba? Mas masarap pagka meron. Para premium yung ma-serve nyo na cake. Then, I like to make it a little halo. Little halo. Para lang ma-corporate pati itong ube halaya. Next, mag-add naman natin, i-add na natin ang ating cake flour. Kung wala kayong cake flour, all-purpose flour, pwede din. Pero, mas better pag cake flour ang ginamit kung gusto nyo ng mas nagbabounce na cake. Diba? 1 1/2 baking powder. Then, alam nyo na, salt. Then, I like to make it sala. Itong salaan ko ay mas larger ang hole niya kumpara dun sa ginamit ko sa may leche flan. Makalat ang baking, but it's fun! Alam yun, it's fun, lalo na kapag nagustuhan ng mga tao, yung na-bake mo. Kasi naman, ang mahal na ng ingredients, tapos yung time at effort mo pa ang ilalaan mo. Gano'n naka-special yung mga taong pagbibigyan mo na yun. And mix ko lang hanggang mawala yung white. Ayan, ganyan lang. Ayan. This is done. Let's move naman sa meringue.
Alam niyo yung egg white kanina na tinabi natin? Ito siya. Lalagyan ko lang siya ng konting cream of tartar. Ito yung magsisilbing pang ano sa kanya. Ano ba tawag doon? Hindi ko ma-explain ng maayos. Basta siya yung magpapa-strong ng ating merang. Ayan, ganito na dapat ang magiging texture ng ating merang. Kita nyo. Wag overbeat din kasi baka ang tendency niyan. Ayan, ganyan lang oh. Maganda lang yung pagkakaan niya. Pag na-overbeat kasi to, titigasin yung cake mo. Kaya kailangan hindi sobra-sobra. Yung parang pag ginanyan mo lang oh, hindi na siya like nalalaglag. Kahit lagay mo sa ulo ko, di ba? Ito na yung ating ube kanina, yung ube butter at saka yung merang. At this point, magpapakulo na ako ng tubig sa kettle para yun yung gagamitin yung water na yung gagamitin sa bain marie mamaya. Then next, kuha lang ako ng konting merang. Lalagay ko lang dito. Konti lang muna. Tapos ipo-fold ko lang na ganyan. Dahan-dahan lang siya. Folding method ang tawag dito. Ganyan na yan. Fold and cut. So, fold, tapos cut. Ewan ko ba, basta ganun. Basta yun ang tawag doon. Hindi naman akong gumawa nung tawag na yun. Kaya wag niyo na ako masyadong tanungan tungkol doon. Kuha ulit ako. Lagay ulit dito. Dito naman, ang ginagawa ko, lalagay ko na siya dito. Yung mga natira na merang. Tapos igaganyan ko lang. Pero dahan-dahan lang. Para hindi mag-deflate din yung cake. Simutin dahil sayang. This is gonna be a long video, I know. Pero wala akong magagawa. Ito ko lang ulit. Fold and cut. Then, ito na yung flan natin. Lalagay natin ito, pakonti-konti sa taas. Dahan-dahan. Alam nyo ba na napakahirap gumawa ng tutorial video? Kaya pag may nakita kayo ng mga baker, yung mga food, gumagawa ng mga gantong content, i-like nyo sila, grabe, i-share nyo. Iba yung effort kasi, tapos after nyo to, maglilinis pa kami. Alam nyo yun. So, kaya kung nafe-feel nyo, para tulong nyo na din, di ba? Hindi naman ako nagpaparinig, hindi ko naman sinabing i-like or i-share nyo to. Pero, yeah, yung mga video kasi na ganun, alam nyo, para matulungan lang kayo. Lalo na yung mga wala pang alam sa mga ganito. Ang hirap kayang gumawa. Tapos, edit pa nito after. Unlike yung mga, alam niyo yun, yung mga sumasayaw-sayaw lang. Tapos magulat kayo, 1 million views. Hindi man ako nagpaparinig pero yes, that's the reality. Yun yung mga, kasi when it comes to food, ay napakadami niyan. Napakadaming ginagawa. Daming mga behind the scene. Hindi nyo alam. Tapos may upload lang, 2 minutes, 3 minutes. Hindi nyo alam. Sobrang tagal, as in. Ang tagal sinushoot niyan. Kasi after nito, i-cool down pa yung cake para mapakita pa sa inyo yung outcome, di ba? But yes, yun lang. Ito ginagawa ko. Ito na ang ating cake. Ready na to for baking. Din tinatap ko lang siya ng mga ilang minuto para lang yung bubbles mawala. May mga bubbles kasi dyan na nag-hide sa loob ng butter. Pag ginanito mo sila, maglalabasan yan, tapos magpapop. So, para maano lang, malesen lang yung bubbles. This is mainit na tubig. Sa gilid lang. Lalagyan. Sa loob na siya ng oven. Ibe-bake ko lang ito ng mga 1 oras. Actually, babawasan ko yung yung temp ko. Kasi kasi yung lagayan ko. Like, mahaba. So, feeling ko babawasan ko ng konti. Para hindi siya mabigla. Dahil manipis lang siya. Feeling ko mabilis lang din ito maluto. After 1 oras, ito na ang ating cake. So, paano nyo malalaman pag ready na yung cake? May dalawang option or dalawang technique. Wow, technique. So, yung isa, tutusukan nyo sa gitna. Pag wala nang sumama dyan, goods na siya. And then, yung isa pa, pag tinouch mo siya, tapos nag-bounce ng konti, bounce na siya, goods na din yun. Okay na yung cake. Papahingahin lang to ng mga 2 hours, 2 to 3 hours siguro, bago siya alisin sa pan. Depende pagka malamig na. Ito na guys, after 2 to 3 minutes, finally, pwede na natin silang i-unmold. So, dito ko lang muna sila ilalagay sa mas larger na
container. Scrape lang natin. Ito ko muna ilalagay. Moment of truth! 2, 3. Hop! Please, wag mo akong ipapahiya. Nakita ko na yung syrup. Wow! And look at it, guys. It's our cake! Look, it's so pretty! So, yan. Ganun ko lang gawin ang aking ube flan cake. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa pag-share ng aking method. Wow, method. Anyway, yun lang guys. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat, armies. Bye! May mga excess yan sa gilid. Melts in your mouth. Grabe, sarap.